Ang Pangulong Aquino hinamon ng mga taong nagnanais siyang sampahan ng impeachment case kaugnay sa issue ng Disbursement Acceleration Program. Ayon sa Pangulo, hindi nila ginamit ang DAP upang gawing panuhol sa mga mambabatas upang mapatalsik si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa pwesto. Para sa detalye, balita mo kami Elena Luna. Hinamon ni Pangulong Aquino ang mga nagbabalak sampahan siya ng kasong impeachment kaugnay ng issue ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Sulong nila kung palagay nila nasa tama sila. Pero kakabasa ko lang sa Constitution, merong sa savings, not to put to other uses. Basta nandun sa ating budget. Nanindigan si Pangulong Aquino na hindi ginamit ng ehekutibo ang DAP bilang panuhol sa mga mambabatas para mapatalsik sa pwesto si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Bakit hindi mo tingnan kung kailan na-release? May na-impeach si Ginoong Corona. Kaya ang releases, kung tama tanda ko, October. So meron bang bribe after the fact? Binigyang diin ng Pangulo na legal ang DAP at layo nitong pabilisin ang pagkapatupad ng mga proyekto para makatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Yung Disbursement Acceleration Program was meant, yung departamento na efficient, na i-divide mo into several years yung gagawin. Pwede naman magawa in a shorter period of time kung may funding support, hinanapan natin ang funds. So, that is authorized. Yung funding for that department authorized by the budget approved by Congress. Di ba? So, ang ginawa lang natin doon, in-accelerate natin yung pagbibigay nila ng serbisyong imbis na spread out over so many years, napaaga ang pagde-deliver. Ito rin ang naging laman ng Pangulong Aquino sa kanyang pagharap sa National Grand Breakfast ng Brotherhood of Christians, Businessmen and Professionals sa Pasay City. Inisa-isa ng Pangulo ang mga katiwalian ng sinundang administrasyon, kabilang na ang pag-angkat ng hindi kailangang bigas na umabot sa 177 billion pesos, maling paggamit ng Malampaya Fund na umabot sa 3.96 billion pesos, mga reenacted budget at congressional insertions. Hindi bababa sa 836 billion pesos at maaaring lagpas pa sa 1 trillion pesos. Gaano kalaki kaya ang nawala, ang ninakaw, ang pinaglaruan, ang ginamit sa transaksyon upang manatili sa kapangyarihan? Naging bahagi rin ng speech ng Pangulo ang tugon sa binansag sa kanya ngayon ng ilang kritiko na Pork Barrel King. Napapailing na nga lang po ako dahil isipin ninyo, tinanggal ko ang pagkakataon para mangulimbat. Ginawa ko ito ng kusa na walang namilit at ayon sa aking mandato. Nagigpit tayo sa gastos, itinigil natin ang reenactment, ang insertion, ang maling paggamit sa lump sum funds, sa Malampaya Fund, pati na ang sobra-sobrang pag-aangkat ng bigas. Lahat ng kakayahan ko para makakuha ng ipamumudmud, binawasan ko ng binawasan. Sa kabila nito, tinawag pa po akong Pork Barrel King. Kayo na po ang humusga kung paano tumatakbo ang sentido ng mga nagsasabi nito na napakahilig sa pork. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.